Kung kaya't ibinigay ang katotohanan na ang Panginoong Hesus ay nabuhay bilang tao upang magkaroon tayo ng pattern. Ito din ang paraan para maiwasan ng tao ang magkasala habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Gaano nga ba kahalaga na malaman ng bawat isa sa atin na ang Panginoong Hesus ay nabuhay sa mundong ito bilang tao? Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kahit ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nalipas na, narito'y sila'y pawang naging mga bago. Binigay ang kaalaman patungkol sa pagkaalam sa nabuhay ang Panginoon bilang tao sa mundong ito upang magkaroon ng bawat isa ng buhay na bago sa pamamagitan ng example ng Panginoon, upang makita na tayong lahat ay may bagong buhay, buhay na angkop sa gawa ng Panginoong Hesus. At upang ang bawat isa na nakaranas ng pagliligtas ng Diyos ay hindi na mabuhay sa kanyang sarili, na katulad ng pamumuhay niya noong hindi pa siya nakakakilala. Dahil kung nilinis lang tayo ng Diyos sa ating kasalanan at di tayo binigyan ng paraan para makaiwas sa kasalanan, paniguradong patuloy pa din tayo sa pagkakasala dahil tayo nabubuhay pa din sa mundong ito na makasalanan. Kung kaya't ibinigay ang katotohanan na ang Panginoong Hesus ay nabuhay bilang tao upang magkaroon tayo ng pattern. Ito din ang paraan para maiwasan ng tao ang magkasala habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Sinin natin, every time na hindi natin masusunod ang example ng Panginoong Hesus nang siya'y nabubuhay dito, we fall into sin. Every time na tayo magdedesisyon sa buhay na ito na hindi inclined sa gawa ng Panginoon, tayo nagkakasala laban sa Panginoon. This is so much important for us as a Christian. Yes, ang gospel ay nagtuturo na tayo'y mahal ng Diyos at kaya kanyang tanggapin kahit gaano kabigat ang ating kasalanan, if we repent and confess our sin. But this is one of the part of gospel. Dahil kung hindi natin ilalatag ang katuruan patungkol sa nabuhay ang Panginoong Hesus bilang tao sa mundong ito at nagbigay ng example sa bawat isa sa atin, pwedeng maisip ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na okay lang magkasala dahil maibigin naman ng Diyos. Ang hingi ko lang ng tawad sa Kanya ay okay na ulit ako. But if we present the gospel with both sides of the coin, makikita natin ang bawat Kristiyano ay mabubuhay ng may relasyon sa Panginoon at sa kabanalan ng Panginoon. Dahil kung hindi alam ng isang tao pagkabuhay ng Panginoon sa mundong ito ay maging example niya, mahihirapan ng bawat isa sa atin na makaiwas sa kasalanan ng mundong ito, panunukso ng kaaway at ang pita ng laman ng bawat isang tao. At isa sa mga paraan na ibinigay ng Biblia para makaiwas sa kasalanan ng isang tao ay ang example na ginawa ng Panginoon nung siya'y nabubuhay pa dito sa lupa. Dahil ang perfect life ay matatagpuan sa example ng pamumuhay ng Panginoong Hesus sa mundong ito. Hindi sa pamamagitan ng buhay ni Abraham, ni Moses, ni David, or ni Isaias, or even the greatest prophets and greatest apostle na meron sa Biblia. Dahil lahat ng karakter sa Biblia ay nagkasala sa harap ng Panginoon, ngunit ang pamumuhay lamang ng Panginoong Hesus ang nagdikta ng isang perpektong pamumuhay ayon sa nais ng Panginoon, kung saan ito ang ultimate example na dapat gayahin ng bawat isa sa atin in every aspect of Christian life. Dudulot sa bawat isa sa atin ng buhay na banal sa harap ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay dapat malaman ng isang bagay na ito, na nabuhay siya at minahal ka niya noong panahon na tayo makasalanan pa at naglulubalob sa putik ng kasalanan. Romans chapter 5 verse 8. Katotohanan ito ang dahilan bakit namatay ang apostol at ang mga unang Kristiyano na kagaya ng Panginoon. Kahit sa kamatayan, they choose to live and to die the example of Jesus Christ in their life dahil sa pag-ibig na naramdaman nila sa Panginoon. Kung tutuusin, hindi na dapat kailangan gawin ng Panginoon na siya'y mabuhay para sa atin at mamatay para sa atin. Ngunit pinili niya ito para ipakita na tayo'y mahalaga sa Kanya at mahal niya ang bawat isa sa atin. Ito din ang nakita ng mga unang Kristiyano at apostol sa kanilang buhay, kaya namatay sila at pinili nilang mabuhay para sa Panginoon. Dahil nakita nila ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay nila. Marahil ang bawat isa sa atin ay may kakayanan na gayahin na example ng Panginoon. Pero yung gawin ito sa pinakamahirap na sitwasyon ay isang bagay na hindi madali para sa bawat isa sa atin. Magagawa lang ng isang tao na manatili sa example ng Panginoon kahit sa pinakamahigpit na sitwasyon kapag nakikita niya na mahal siya ng Panginoon at ginawa ng Panginoon lahat ng bagay para mag-set lang ng example sa buhay niya.
Kaya nga sinabi ng Panginoon sa gospel na ang kanyang pamatok ay magaan. Hindi niya ibinigay ang example para sa atin para pahirapan tayo. Ibinigay niya ang example niya para pagaanin ng buhay ng bawat isa at makapasok sa success ng buhay na ito. This is the key for a Christian to keep up the example of Christ. That he must see the love of God. Kapatid, this would be our encouragement in life and to stay in the example of Christ, the love of God. That He laid the example of His life because He loves us. Na ayaw niya tayo maging alipin ng kasalanan at nais niyang i-prepare yung abundant life para sa atin pamagitan ng example niya sa mundong ito. Ito ang sagot sa tanong na,